Isang tablet dito. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ako po'y humihingi ng paumanhin kung naantala ang pasimulan ng ating pagsamba sa hapon na ito. Ngunit sa providensya ng Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na kami po ay maayos pa rin nakarating dito. Sa hapon pong ito, salamat dahil matagal na rin po ako hindi nakabalik at nakatayo dito sa inyong pulpito. At isa po ito, kagalakan na muli po ay kasangkapanin ng Panginoon para sa kalakasan ng lokal na iglesia po ito. Muli po, bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Higit sa lahat, O Diyos, aming Ama, ang pangunahin naming ninanasa, minimithi, dinidesire sa hapon na ito ay ang inyong anak, sapagkat meron kayong pagtingin sa inyong anak na higit na naroon ang inyong damdamin, kayo ay lubos na nanlulugod sa inyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. At nais naming makita ang kaningningan, kagandahan, persona at karakter ng aming Panginoon sapagkat ito ang magiging kalakasan namin. Nasa persona, nasa katangian ng aming tagapagligtas, tunay ang aming kalakasan. Kaya sa hapon na ito, muli po Diyos, buksan mo ang aming mga mata, naway malugod po kayo ng aming mga puso, ay pukawin ng pagkamangha at pag-ibig sa kagandahan ng aming Panginoong Jesucristo. Muli aming Ama, kayo po ang manguna, luwalhatiin po ninyo ang inyong pangalan sa hapon pong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Marahil marami po sa inyo ay familiar kay Dietrich Bonhoeffer. Isa po siyang minister nung panahon ni Hitler sa Germany. Well, not to give so much detail sa kanyang buhay, ang gusto kong ipakita sa inyo nung panahon na siya ay nabubuhay pa sa panahon ni Hitler, na siya ay talagang tumututol sa regime ni Hitler, ay siya po ay kinulong. At dahil siya ay lumalaban sa pamumuno ng malupit na leader na ito, nakulong po si Bonhoeffer at doon din po siya namatay. Alam niyo po, nung po siya ay nasa kulungan, meron siyang isinulat. At gusto kong sitasin yung ilang mga pangungusap mula sa partikular na sulat na yon bago siya mamatay. Ito ang sinabi niya. Tiyak ako sa kamay at patnubay ng Diyos, huwag na huwag mong pagdududahan na ako'y naglalakbay na may pasasalamat at kagalakan sa landas ng aking tinatahak. Ang nakaraang kong buhay ay puspos ng kabutihan ng Diyos. Ang sinasabi dito ni Bonhoeffer ay dumaan siya sa maraming hirap, pagdurusa. He faced great suffering at this time. Ngunit sinasabi niya meron siyang meron siyang karanasan ng kabutihan ng Diyos, hindi niya ito tinatanggi at sinasabi nga niya na puspos ang kanyang buhay ng kabutihan ng Diyos. At paano niya nagawang sabihin sa gitna ng kanyang paghihirap na siya ay talagang literal na nahihirapan, literal na nakakaranas ng pahirap sa loob ng kulungan, and yet paano niya nasabing puspos pa rin siya ng kabutihan ng Diyos? Alam niyo po, ang kalakasan ni Bonhoeffer, kung titingnan natin ang ilang mga liham niya, nakatutok ang kanyang puso, ang kanyang pananampalataya sa persona at katangian ni Kristo. Yun ang pinakamahalagang dapat nating makita. Well, sa panahon natin ngayon, I want to locate the weakness of many Christians today. Kung inyong pupuntuhin, ano ang kahinaan ng maraming mga mananampalataya ngayon, ito ay sa pagtingin sa persona at katangian ni Kristo. They have this shallow view of Christ, and yung mababang pagtingin sa Panginoong Jesucristo will greatly affect our Christian life, our effectivity in Christian living. Kaya sa hapon na ito, gusto kong loobin ng Panginoon na makita natin, magkaroon tayo ng pananariwa sa pagtingin sa persona at katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang naging kalakasan ni Bonhoeffer in the midst of his suffering ay ang karakter ng Panginoong Jesucristo. Ito ang kanyang tiningnan. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat ni Mateo, sa Ebanghelyo ni Mateo. Basahin po natin ang kabanatang 12, talatang 15 hanggang 21.
Matthew chapter 12, verses 15 up to 21. At kung naroon na po kayong lahat, ito po ang salita ng Diyos, walang pagkakamali, at ang salitang ito ay may otoridad sa kanyang iglesia at dapat nating pakinggan at tanggapin. Verse 15. Nang malaman nito ni Jesus ay umalis siya roon, sinundan siya ng marami at pinagaling niya silang lahat. At pinagutos niya sa kanila na siya'y huwag nilang ipamalita. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias na sinasabi, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking spirito at ipapahayag niya ang katarungan sa mga hentil. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw o maririnig ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong na sugatan o papatayin ang nagbabagang mitsa hanggang ang katarungan ay dalhin niya sa tagumpay. At aasa ang mga hentil sa kanyang pangalan. Pansinin niyo po doon sa ating binasa. Actually, yung ating binasa ay katatapos lamang po ito ng pangyayari na nagpagaling ang Panginoong Jesucristo sa sinagoga. At kung titingnan natin, babalik tayo ng isang talata. Dito makikita natin na may mga Pariseo na nagbubulong-bulungan. At ang kanilang pinagbubulong-bulungan, kung titingnan natin sa verse 14, ang sabi doon, sila'y nagpulong laban sa kanya kung paano siya pupuksain. So narito na sa previous section, nagtapos ang previous section na may mga religious leaders, mga Pharisees na nagpulong at ang paksa nila ay paano nila pupuksain ng Panginoong Jesucristo. At kung pupunta tayo ngayon doon sa section na binasa natin from verses 15 to 21, ay ang sabi doon ng Panginoong Jesucristo ay umalis. Umalis siya, hindi niya kinonfront itong, bagamat marahil alam niya itong plano na ito, ngunit hindi ito kinonfront ng ating Panginoong Jesucristo. At nang umalis ang ating Panginoong Jesucristo, mapapansin ninyo sa verse 15, ang sabi doon ay sinundan siya ng marami at pinagaling niya silang lahat. Mapapansin natin dito na may mga sumunod sa Panginoong Jesucristo na hindi mabilang na mga tao at sinabi ng talata, ang mga sumunod na yon na mga tao ay kanyang pinagaling. Ngunit nung pinagaling ng Panginoong Jesucristo ang mga sumunod sa kanya, pansinin niyo yung sinabi ng Panginoon. Actually, yung tone dito ni Kristo ay merong banta. Ang sinabi doon ay huwag siyang ipamalita. Pansinin ninyo sa konteksto, matapos pa galingin ng Panginoong Jesucristo itong mga may sakit na ito, hindi ba dapat sabihin ninyo na napagaling ko kayo para yung mga tao ay lumapit sa akin? Kumbaga magandang propaganda yon. Pero ang ginawa ng Panginoong Jesucristo dito, binalaan niya ang mga tao na huwag siyang ipamalita. Ngayon, nakakapagtaka yung bakit ginawa yun ng Panginoong Jesucristo, bakit sinabi yon ng ating Panginoon. So ang tanong sa tagpong ito, bakit pinag-utos, bakit nagbigay ng babala ang Panginoong Jesucristo na huwag siyang ipamalita ang kanyang ginawang pagpapagaling sa kanila? Maraming sagot na makukuha dito pero gusto kong ibigay sa inyo yung sa palagay ko ay convincing. Una, yung babala dito na huwag siyang ipamalita ay hindi tungkol sa ginawa ni Kristo. Pansinin niyo, ang sabi ni Kristo ay hindi niya sinabing huwag niyong ipamalita na pinagaling ko kayo. Ang sinabi niya, huwag niyo akong ipamalita na, kung titingnan natin, ang babala ay nakatutok, walang kinalaman sa kanyang ginawa, kung hindi may kinalaman sa kanyang persona, kung sino siya. Hindi sinabing, huwag ninyo ipamalita na pinagaling ko kayo, na may kapangyarihan akong magpagaling, hindi ganun yung implikasyon. Ang sinasabi dito ay, kung sino ako. Huwag niyo akong ipamalita. Kaya kung titingnan natin dito, bakit nagbabala ang Panginoong Jesucristo ng ganitong uri ng babala? Alam niyo po kung bakit? Ito ay dahil kapag pinamalita nila na si Kristo ay nagpapagaling, magkakaroon ng maling impresyon ng mga tao na tingnan lamang ang Panginoong Jesucristo not as the Savior, the servant of the Lord, but a miracle worker. Natingnan lamang siya bilang nagpapagaling.
At ang tao ay pupunta sa Kanya, hindi dahil nakikilala o nakikita nila si Kristo na itinuturo yung Kanyang ginawang mga pagpapagaling na ito'y nagpapatotoo na Siya ay Mesyas. Ibig sabihin, lalapit ang mga tao sa Kanya hindi para sa kaligtasan na layunin niyang ibigay, kundi lalapit ang mga tao para sa temporal na kagalingan ng kanilang pisikal na karamdaman. Ang pinapakita rito ay upang ang mga tao ay hindi magkaroon ng maling impresyon na lumapit sila kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagpagaling. Kaya nagbabala ang Panginoong Jesucristo na wag niyo itong ipamalita para hindi magkaroon ng impression ng mga tao na pwede ko siyang lapitan para ako'y pagalingin, gagawin ko siyang aking personal na tagapagpagaling. At yan ang sa ating panahon, ganyan na nangyayari. Ang pag-angkin kay Kristo ay personal na tagapagpagaling. Ang mga pagpapagaling at himalang ginawa ng Panginoong Jesucristo ay dapat nating tingnan na ito ay nagtuturo sa atin na si Kristo ay higit pa sa isang manggagamot. Na ang kanyang mga ginawang himala ay nagpapakilala sa Kanya hindi bilang personal na tagapagpagaling, kung hindi bilang Mesiyas o bilang tagapagligtas. Ang mga himala ng Panginoong Jesucristo ay nagpapakilala na Siya ay tagapagligtas. Dahil ang tao sa ating panahon, naghahanap sila ng tagapagpagaling. At meron akong nakaranas ako at nakapakinggan at may mga taong nakausap na ganun ang trato kay Kristo, ang aming personal na tagapagpagaling. Si Kristo ay hindi pwedeng angkinin ng isang tao bilang kaniyang personal na tagapagpagaling. Si Kristo ay hindi personal na tagapagpagaling. Walang maliligtas na lalapit kay Kristo para sa kagalingan. At kaya nagbabala si Kristo dahil kahit na makita nila na si Kristo ay nagpapagaling at sila'y lumapit kay Kristo para sa kagalingan, ang mga taong yun hindi maliligtas. Ipinapakita sa ating talata na walang maliligtas kung titingnan lamang si Kristo bilang tagapagpagaling. Kaya sa hapon na ito, ang dapat nating makita natin sa talata na ito, mayroong ipinapahayag na katangian ng Panginoong Jesucristo na dapat nating tuntungan, dapat nating yakapin. Simple lamang po ang aking mensahe sa hapon na ito. Ang aking mensahe ay tumingin sa persona at katangian ng Panginoong Jesucristo na siyang kaaliwan at katatagan ng pananampalataya. Ulitin ko po. Tumingin sa persona at katangian ng Panginoong Jesucristo na siyang kaaliwan at katatagan ng pananampalataya. Ang pangunahing kaaliwan at katatagan ng ating pananampalataya ay hindi kilalan si Kristo bilang personal na tagapagpagaling. Si Kristo ay higit pa doon. Huwag sana nating makulong sa ganong klase ng pananaw. Dahil dito, merong karakter, katangian ng Panginoong Jesucristo na ipinapakita at dalawang uri ng karakter ang gusto kong tingnan natin sa ating talata. Ang una, ang maamo at mapagpakumbabang tagapagligtas. Ikalawa, ang banayad at maamong pag-aaruga ng tagapagligtas. Ang dalawang itong pagpapahayag ng karakter ng Panginoong Jesucristo ay napakahalaga upang makita nila ng mga taong lalapit sa Kanya, makita ang Kanyang persona, makita kung sino siya bilang tagapagligtas. Yung tingnan natin ang unang bahagi ng ating mensahe. Ang maamo at mapagpakumbabang tagapagligtas. Maamo at mapagpakumbabang tagapagligtas. Pasinin ninyo sa ating talata, ang Panginoong Jesucristo ay umiwas sa mga Pariseyo. Bagamat alam niya na may mga pagbabanta sa kanyang buhay, hindi niya ito kinumpronta. Kung titingnan natin yung talata, ang pag-iwas ng Panginoong Jesucristo sa mga Fariseyo, sinabi sa verse 15, ito'y katuparan ng isang partikular na propesiya mula sa aklat ni Isaiah. At kung titingnan natin dito, sinabi sa verse 17, this was to fulfill what was spoken through Isaiah the prophet. Now, meaning to say, yung ginawa ng Panginoong Hesukristo
ay nagbigay katuparan doon sa partikular na sinisitas ni Mateo na talata mula sa propesiya ni Isaiah. At ano yun? Tingnan ninyo dito sa verse 19. Sinabi sa verse 19, yung ginawang pag-iwas ng Panginoong Jesucristo, sinasabi dito, natupad yung nakita at natupad kung anong uri ng lingkod ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Sinabi sa verse 19, hindi siya makikipagtalo o sisigaw o maririnig ng sinuman ang kanyang tinig sa mga lansangan. So ipinapakita sa propesiyang ito na ang lingkod ng Panginoon, ang tagapagligtas, ang Mesiyas, ay hindi kagaya ng mga contemporary niya, ng mga religious leaders na maingay, mapagmataas, mahilig sa debate, mahilig sa mga kontrobersyal na bagay, mahilig makipagtalo. Pinapakita rito na ang lingkod ng Panginoon na tinutukoy ni Isaiah, ito'y inilalarawan na ang lingkod ng Panginoon na magiging tagapagligtas ay isang mapagpakumbaba, mahinahon, ngunit makapangyarihang tagapagdala ng katarungan. Ulitin ko po. Sa verse 19, ipinapakita na ang lingkod ng Panginoon na tumutukoy sa Panginoong Jesucristo, ipinapakita na ang katangian o karakter ng lingkod na ito ay mapagpakumbaba, mahinahon, ngunit makapangyarihan. Dadalhin niya ng may kapangyarihan ang katarungan. Ibig sabihin nito, sabi dun sa talata, hindi siya maghihiyaw, hindi siya mamimilit, ngunit siya'y tahimik na isa sa katuparan ng gawain ng Panginoon. Kaya kahit alam niya na may mga taong nagbabanta ng kanyang buhay, hindi niya ito kinumpronta. Sa halip ang ginawa ni Kristo, siya'y naging mahinahon. Ang Panginoong Jesucristo ay imbis na kumprontahin niya ito, siya pa ang nagpakumbaba, siya'y naging mahinahon. Ipinapakita nito ang maamo at mapagpakumbabang katangian ng Panginoong Jesucristo bilang lingkod ng Panginoon na tinutukoy sa sinitas ni Mateo. Ang katotohanan ng pinapakita nito sa atin, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, tinupad niya bilang lingkod ng Panginoon, tinupad niya ang tungkulin bilang tagapagligtas, bilang tagapamagitan, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng kababaang loob at kaamuan. Si Kristo ay may tungkulin bilang tagapagligtas, ngunit hindi niya to tinupad ang pagiging tagapagligtas sa pamamagitan ng dahas, kundi tinupad niya ang kanyang tungkulin bilang tagapamagitan sa pamamagitan ng kababaang loob at kaamuan. Ang Panginoong Jesucristo ay nagpasakop at nagdusa, ngunit nanatiling maamo at mapagpakumbaba ang Panginoon sa lahat ng ito. Ipinapakita nito na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay hindi sa pamamagitan ng dahas, hindi sa pamamagitan ng pamimilit. Upang matupad ang kalooban ng Panginoon, ito hindi nakukuha sa pakikipagtalo. Hindi ito nakukuha sa pamimilit ng sariling kagustuhan. Ang kalooban ng Panginoon ay natutupad sa pamamagitan ng isang maamo at mapagpakumbabang puso na handang magpasakop sa Panginoon. Ipinapakita nito sa atin ngayon, ang kalooban ng Panginoon ay natutupad hindi sa pamamagitan ng pamimilit. Ang kalooban ng Panginoon ay natutupad sa pamamagitan ng pagkakaroon o pagiging maamo at may mapagpakumbabang puso. Hindi natin kailangang patunayan ang ating sarili sa mga lingkod na mapagmataas. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi ito ginawa. Sa harap ng mga mapagmataas na mga religious leaders, ang pinakita ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang kaamuan, ang kanyang kababaan. Sapagkat ang pagmamataas, ang pagpapakita na ikaw ay magaling, ako ay magaling, ang pagpapakita na ikaw ay malakas, hindi ito nakakatulong sa katuparan ng layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mababang loob, maamo, pagiging maamo.
Ipinapakita ngayon sa atin, napakalinaw, na ang Panginoong Kristo bilang dakilang tagapagligtas, tinupad niya ang dakilang gawain ng pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kaamuan, sa pamamagitan ng kanyang kahinahunan, sa pamamagitan ng kanyang kababaang loob. Kaya ito ang dapat maging katangian ng lingkod ng mga Diyos, ng lingkod ng mga naglilingkod sa ating Panginoon. Ang nakakatupad ng kalooban ng Diyos ay siyang may kaamuan, may kababaan, at may kahinahunan. Ang mga ito, paano natin masasabi yun? Sapagkat pinakita sa atin ng ating tagapagligtas na dapat nating sundan. Tinupad niya ang tungkulin, tinupad niya ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kahinahunan, kababaang loob. Kaya ang pagsunod sa Diyos ay hindi nakabase sa lakas, galing o kakayahan. Hindi masama ang mga bagay na ito, pero wag nating isipin, bagamat tayo pinagpala ng lakas, kakayahan, wag nating isipin na ito, ang kakasangkapanin ko, sapat na ito para tuparin ko ang kalooban ng Panginoon. Hindi po, kapatid. Pangunahin ang karakter at katangian na makakatupad ng kalooban ng Panginoon ay siyang nagpapakumbaba, siyang maamo, siyang handang magtiis alang-alang sa kalooban ng Panginoon. Noong pong 1956, marahil kilala ninyo si Jim Elliot nang sila ay nagmisyon sa mga tao na tinatawag mga mararahas na mga tribo na tawag sa kanila ay Waodani. Pumunta sila sa tribo na ito na napaka-matatapang, napaka-handa silang pumatay kapag hindi nila kilala. Talagang mababangis sila. Sa kanilang pagmimisyon, sa halip na ang dala nila ay armas, ang dala nila ay tabak, ang dala nila dapat ay mga baril dahil ang kanilang mimisyonan ay mga mararahas na mga tribo, ang dala nila ay salita ng Diyos. At nakakalungkot dahil maging ang mga kasama ni Jim Elliot sa kanilang pagmimisyon dito sa mga taong ito, sila ay pinatay. Makalipas ang ilang taon, may mga kamag-anak, mga mahal sa buhay ng mga kasama ni Jim Elliot at kasama doon si Elizabeth Elliot na nag-mission. Pansinin ninyo, if you have read this small book about, sinulat niya na ang dala ni Elizabeth Elliot sa tribong Waodani na pumatay sa kanyang asawa, hindi armas, hindi baril. Ang laman ng puso niya hindi paghihiganti o galit. Nagpunta siya sa Waodani sa mga taong pumatay sa kanyang asawa. Ang dala niya ay kahinahunan, kaamuan, kababaang loob. At natupad ang kalooban ng Panginoon na may iligtas sa mararahas na tribong ito. Anong kasangkapan? Kababaan ng loob, kaamuan, hindi karahasan. Hindi yun ang kanilang dala. Kaya muli gusto ko kayong hamunin na ang kalooban ng Diyos ay natutupad sa pamamagitan ng kaamuan at kahinahunan, hindi sa pamamagitan ng pamimilit o dahas. Even in evangelism, hindi natin sila wini-win sa magagandang argument. In evangelism, we try to persuade them at umaasa tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ang lingkod ng Panginoon ay dapat maamo. Ang lingkod ng Panginoon ay dapat mapagpakumbaba. Kahit sa personal mong buhay, kung gusto mong matupad ang kalooban ng Panginoon sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong buhay, sa personal mong buhay, hindi matutupad yan kung ikaw ay mapamilit, kung ikaw ay mapagmataas. Matutupad mo ang kalooban ng Panginoon kung tutularan mo ang ginawa ng ating tagapagligtas. Dapat nating kilalanin na ang Diyos ay kumikilos hindi sa pamamagitan ng mga malalaking himala. Ang karaniwang ginagamit ng Diyos ay tahimik at mahinahon at tapat na pagsunod. Di ba yun ang sinabi ng Panginoong Kristo, mapalad ang mga maamo? Hindi sinabi ni Kristo mapalad ang mga marurunong. Mapalad ang magagaling sa talastasan. Mapalad ang mga malalakas. Mapalad ang mga may kakayahan. Ang sinabi ni Kristo, mapalad ang mga maamo. Bakit sinabi yun ni Kristo? Dahil gano'n ang ating Panginoon. Mapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Hindi lamang yon,
ang kalooban ng Diyos ay natutupad sa mapagpakumbabang pagpapasakop, hindi sa pamimilit o lakas. Tingnan ninyo sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Kung titingnan natin ang talatang ito, malino na sinulat doon ni Apostol Pablo paano natupad ng Panginoong Jesucristo ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng kanyang Ama. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sinabi doon, have this attitude in yourselves which was also in Christ. Ano yung attitude na yon? Who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself, forsaking or taking the form of a bond servant and being made in the likeness of men. Tinupad niya ang kalooban ng Panginoon hindi dahil pinanatili niya ang kanyang pagiging Diyos na I have all this prerogative, kaya kong gawin ito. Hindi. Figuratively speaking, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos na hindi naman mahuhubad, na ito'y nagpapakita na ang Panginoong Jesucristo ay nagpakababa. Even in His humility, He's still God, and yet, sinabi ng ating talata, He emptied Himself taking the form of a bond servant. Si Kristo mismo ang naging huwaran kung paano maging mababa sapagkat ang kababaan, ito yung pangunahing kinakasangkapan ng Panginoon para tuparin ang kanyang kalooban. Kung nais nating maging kasangkapan sa katuparan ng kalooban ng Panginoon, ang ating puso ay kailangang hubugin sa kababaang loob at kaamuan. Kaya nung iniwasan ng Panginoong Jesucristo ang mga Pariseo na ito, ipinakita niya ang kanyang karakter. Hindi matutupad ni Kristo ang kalooban ng Ama kung siya makikipagtalastasan na sabihin niya at kumprontahin niya ang mga Pariseo. Bakit kayo nagtatalo-talo? Bakit kayo nagpaplano na ako'y patayin matapos kong pagalingin ang isang pilay, ang isang lumpo, ang bulag? Hindi kailangan makipagtalo ni Kristo. Ang ginawa niya, naging mahinahon siya, naging mababa siya, umiwas siya sa ganitong event. Ngayon, dako tayo sa ikalawang punto. Ang banayad at maamong pag-aaruga ng tagapagligtas. The gentle and tender care of the Savior. Pansinin ninyo doon sa ating talata, nang lumayo ang Panginoong Jesucristo, sinundan siya ng napakaraming tao. Ang sabi ni Mateo, marami ang sumunod sa kanya, marami, hindi mabilang. At ang lahat ng sumunod sa kanya, ang sabi doon ay pinagaling. Ngayon, ang tanong, sino itong mga taong sumunod sa Panginoong Hesukristo? Sino ang mga taong ito? Ngayon, kung titignan po ninyo, based sa narrative ni Matthew, makikita natin sino ang mga taong sumunod na ito. Dahil kung babalik tayo sa chapter 11, verse 28, same audience sa chapter 11, verse 28, yung mga taong mga pagod at nabibigatan, bahagi ito, kasama sila dito sa mga taong sumunod kay Kristo sa chapter 12. Kasama rin dito sa mga sumunod sa Panginoong Jesucristo, kung titingnan natin yung previous section, verses 9 to 14, mga nakasaksi sa pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo. At sinabi rin doon na sa ating talata, maraming pinagaling ang Panginoon. So, ibig sabihin, may mga taong mga may sakit na sumunod sa Panginoon. Sinabi ng ating talata ay pinagaling niyang lahat. Hindi po ibig sabihin na lahat ng taong sumunod kay Kristo ay may sakit. Kung hindi lahat ng sumama kay Kristo na may sakit, gumaling lahat, hindi ibig sabihin na lahat ay may sakit. Kaya sa bahaging ito ay pinapakita na anong uri ng mga tao ang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Ang mga taong sumunod sa Panginoong Jesucristo, ito yung mga taong hinahamak at itinakwil ng mga pinuno ng kanilang relihiyon, ng mga Pariseo. Ang mga taong ito is mga taong cast out, mga taong marginalized, mga taong hinahamak. Ngunit nang sila sumunod kay Kristo, itong mga taong hinahamak nang sila sumunod sa Panginoong Jesucristo, wala ni isamang
hinamak o itinaboy sa mga taong ito. Sa halip, ipinakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang banayad at maamong pag-aaruga sa mga taong ito. Alam niyo, mga sumunod na mga tao kay Kristo, ito yung inilarawan. Kaya sinitas ni Mateo, itong partikular na propesiya ni Isaiah, ay para ilarawan ang mga taong ito. Sinabi sa verse 20, meron ditong inilalarawan ang talata, the battered reed he will not break off, and the smoldering wick he will not put away. Ito'y paglalarawan sa mga taong sumunod sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Yung mga tambo na tinutukoy dito, ang tambo na ito ay hindi po ito yung tulad nung nasa isipan nating tambo. Ito yung mga halaman na nabubuhay sa tabing ilog, na marami itong gamit. Ngunit, ito ay isang stick. Ngunit kapag ito'y nabali, wala na siyang pakinabang kung hindi itapon at gawing panggatong. Mahalaga ito, ngunit kapag nabali, nawawala na yung kanyang benefit o yung hindi na siya pwedeng magamit, hindi na siya pwedeng gawing tungkod, panukat o panulat. Inilalarawan ito ng tambo, itong battered reed. Inilalarawan nito yung isang taong mahina at sugatan. Ganitong uri ang kanyang inilalarawan. Mahina, sugatan, nawawala na ng pag-asa, marahil puno ng kabigatan. Sa larawang ito, ipinapakita si Kristo bilang mahabagin at may mababang loob sa mga mahihina. Pinapakita sa atin na ang Panginoong Jesucristo, itong mga baling tambo na wala nang pakinabang, itatapon na lamang, pinapakita sa atin ngayon na ang Panginoong Jesucristo ay may mababang loob, may kahabagan sa mga mahihina. Hindi niya itatapon ang mga bali o sirang tambo na maaring sa pananaw at pagtingin ng mga Pariseo wala silang pakinabang. Ipinapakita nito sa atin na maingat na aalalayan, maingat na bibigyang halaga ng Panginoong Jesucristo ang mga mahihina. Kahit pa ito itinuturing na sa panahon nila mga cast out, mga walang pakinabang, mga hinahamak. Pinapakita nito yung malalim na habag at yung matiyagang pagmamalasakit ng Panginoong Jesucristo sa mga mahihina. Hindi niya itataboy ang sinuman gaano man siya kahina. Walang itataboy ang Panginoong Jesucristo na mahina. Wala siyang itataboy, kumbaga parang kahit gaano ka kahina, merong simpatya sa iyo ang Panginoon, may kahabagan ng Panginoon sa iyo. At ang totoo niyan, ang Panginoon pa ang magpapakababa sa iyo. Yun ang nangyari dito sa ating talata. Walang itataboy na mahina ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, patotoo dyan ang iglesia. Marami sa atin ngayon dito ang mahina. I myself will confess is one of the weakest. And yet, hindi ako tinaboy ng Panginoon. Alam natin lahat. Just to make an illustration, nung ako po ay nagtatrabaho pa sa glazing noon sa Manila, maraming mahuhusay, alam niyo po yung pagsisilant, yung paglagay ng parang liquid na glue sa sealant po ang tawag doon, meron talaga kaming expert. At pupunta kami noon sa Mega Mall at kailangan ng expert na bubuhat ng salamin at magsisilant. Hindi ako nabilang sa grupo. Doon ako sa isang job site na pangit. Sila nasa Mega Mall, malamig. Ang kinuha nila talaga, yung mga marurunong magagaling. Hindi lamang yun, ako po'y mahilig mag-basketball nung bata pa ako. Hanggang ngayon naman po, naglalaro pa ako. So kung may laro kayo, pwede niyo po akong hugutin. Ano po? Nung kami po ay nagbabasketball pa, dahil ako po hindi naman kalakihan, alam po ninyo, nung nagkaroon ng, parang hindi naman siya technically try out, pero nung kailangan ng mga
player ang aming barangay. Sumali ako at hoping na makasama ako. Well, ang pinili po nila, matangkad, mahuhusay maglaro, hindi po ako napili. So, ibig sabihin, ang ating society will only choose the strongest. And yet, God Himself chose the weakest to be His church. Ang iglesia, puno ito ng mga mahihina. Ngunit, ang mga tinawag ng Diyos, bagamat ang taong yon ay mahina sa kanyang kahinaan, tinawag siya ng Panginoon upang mapabilang sa kanyang iglesia. Walang itataboy ang Panginoon, ibibilang kanya sa kanyang mga hinirang. Ibibilang kanya sa kanyang iglesia. Kaya walang itataboy ang Panginoon sa halip ibibilang kanya sa kanyang kawan. Hindi lamang yon, ipinakita rin, inilarawan din ng mga sumunod sa Panginoong Jesucristo bilang nagbabagang mitsa. Alam niyo po yung nagbabagang mitsa, siguro kayo po gumamit ng gasera. At kapag nung panahon po, nung bata pa ako, talaga na-experience namin ng madalas na pag-brown out. At kapag gumamit po kayo ng gasera, asahan nyo kinabukasan may timang inyong ilong. At minsan talagang gumigising ng madaling araw ang nanay ko. No, nakikita ko kasi hinihila niya yung gasera at pinuputol niya yung nagbabagang mitsa kasi wala nang pakinabang yun. So, inilalarawan dito yung mga tao na yung mitsa na inilalarawan dito na umuusok na ito ay wala ng apoy, halos patay na, inilalarawan po nito yung mga taong nawawalan ng pag-asa. Kanina, mga mahihina, ngayon ito yung mga taong wala ng pag-asa, nawawalan ng pag-asa, wala ng pananampalataya, nanghihina sa kanilang pananampalataya. Maaaring dahil sa kasalanan o sa kano pa mang bagay. Ngunit ipinapakita po dito, kahit ang isang tao na tila ay wala ng pag-asa, tila wala ng sigla, para na siyang mitsa na aandap-andap, na kailangan ng putulin, ngunit ang Panginoong Jesucristo ay hindi niya ito puputulin. Sa halip, ito'y kanyang pasisiglahin. Kahit na ang isang gasera na aandap-andap na, isang ilawan, isang mitsa na aandap-andap na, ito'y hindi papatayin ng Panginoong Jesucristo. Sa halip, ito'y kanyang bubuhayin, ito'y kanyang pasisiglahin. Ang Panginoong Jesucristo ay may kahandaang ibalik ang apoy ng pananampalataya ng mga nanghihina. Kaya pinapakita ngayon sa atin, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang persona, ang kanyang katangian, siya mismo ang daan tungo sa panunumbalik ng sigla sa mga pananampalatayang nanghihina, mga mananampalatayang nanghihina. Ay marami ngayon, kapag ikaw ay nanghihina, teka, magbabrowse muna ako sa Facebook, titingin muna ako ng mga clip na mga video, baka doon ako ma-encourage. Ang marami ngayon, kapag sila nanghihina sa pananampalataya, alam nila yon, pero they spend more time sa pagbabrowse ng kanilang social media. Well, sinasabi ko po yan because I experienced that. Even I in the ministry, nakakaranas ng kahinaan at minsan, ang nagiging palipas oras ay pagtingin sa social media account. Mga kapatid, dapat matutunan natin dito na ang daan patungo sa panunumbalik sa ating sigla ng ating pananampalataya ay ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kaamuan. Napakaamo ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita natin dito na ang habag ng Panginoong Jesucristo sa mga taong sumunod sa Kanya ay hindi nakabatay sa kung sino sila. Hindi nakabatay sa kanilang labas na kakayahan. Kundi ang Panginoong Jesucristo ay He has this pleasure to gather the weak, to gather the hopeless. At yun ang nakamamangat. Tingnan niyo po dito ang Panginoong Jesucristo. Ipinapakita sa atin yung kanyang karakter, ang kanyang kaamuan, ang kanyang kababaang loob. And yet, nakabuo ang Roman Catholic Church ng doctrine na si Mary ay pwedeng, hindi pala pwede, is another mediator. Bakit daw? Alam niyo po, hindi ko lang ito narinig kung hindi ipinangaral
Kailangan daw natin si Maria sa mga dating Roman Catholic. Kailangan daw natin si Maria bilang tagapamagitan dahil mabagsik ang Ama, kailangan natin si Kristo, pero si Kristo minsan busy at di natin minsan ma-reach out. Pero pag lumapit tayo sa ina, sino ba naman ang hindi hihindian ng anak kapag ang ina ang lumapit sa kanyang anak? Kumbaga, marami ang hindi makalapit ng direkta sa Panginoong Jesucristo at kailangan nila si Maria. Ayan yung mga mabababaw at maling pagkaunawa sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung titingnan natin sa ating talata, ipinakita sa ating talata na si Kristo'y maamo, mahinahon, mababang loob. Matatakot ba kayong lumapit sa Kanya? Matatakot ka bang lumapit sa ganitong uri ng tagapagligtas? Ang Kanyang kaamuan, ang Kanyang kababaan, ang Kanyang pagyakap sa mga lumalapit sa Kanya. Kaya kung meron akong kausap ngayon dito na ikaw ay maaring nag-iisip ka, paano ako lalapit kay Kristo? Sino ang aking unang lalapitan bago ako makalapit kay Kristo? Kapatid, kung ikaw ay wala pa sa pananampalataya kay Kristo, maaari kang lumapit ng direkta sa Kanya. Tingnan mo ang tagapagligtas. Tingnan mo si Kristo sa Kanyang kaamuan, kababaang loob. Alam niyo, sinabi niya sa Matthew chapter 11, "Come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and humble in heart." Humble, gentle and humble in heart. Kung titingnan natin dito, ang Panginoong Jesucristo, alam nyo, inilalarawan dito si Kristo, madaling lapitan. Actually, pag tinignan natin yung prodigal son, nakita pa lamang nung tatay niya, ang kanyang anak papalapit sa kanya, tumakbo na ang kanyang tatay. Ang kanyang anak ay magre-rehearse pa lamang ng kanyang dialogue para ipakita ang kanyang repentance, niyakap na ng kanyang ama. Alam niyo, yun yung karakter ng ating Diyos, yun ang karakter ng ating Panginoon. Lalapit ka pa lang sa Kanya, siya ng unang hahakbang patungo sa iyo. Ganoon ang ating Panginoon. Para tayo ay hindi magkaroon ng dalawang pag-iisip, lalapit ba ako sa Kanya o hindi. Ganito ang ating Panginoon. Wala siyang hahamaking mahina, wala siyang itataboy na mahina. Kaya bilang huling hamon, huwag nating hamakin o talikuran ang mahihina sa pananampalataya na ating kapatid. Huwag nating hamakin o talikuran ang mahina sa pananampalataya. Paalala ito sa mga Kristiyano, maging mapagtiyaga tayo sa ating kapatid na mahina. Maging mapagtiyaga tayo. Kung si Kristo mismo hindi niya tinaboy, baka mamaya meron kayong team building. Ano po, ang Trinity Bible Church ay magkakaroon ng team building at yung iba talaga ay ready to fight. Piliin natin ito. Ang pinili niyo, yung mga malalakas talagang, wag na muna yan, medyo ano na yan, baka may arthritis pa yan. Mga kapatid, even in that simple game, ipakita natin, kahit sila'y mahina, we will choose them. We will love them. Maging mapagtiyaga tayo sa ating kapwa sa kabila ng kanilang kahinaan. Sapagkat tayo sa harapan ng Diyos ay mahina, subalit tinanggap ng Panginoon. Ito sinabi sa Romans chapter 15, verse 1, "Kaya't kayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina at hindi upang magbigay lugod sa ating sarili." Tulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Matutupad natin ang layunin ng Panginoon sa pamamagitan ng kababaang loob, kahinahunan, at pagpapakumbaba. At sa mga mahihina, hindi sa mga nanghihina, sa mga nakikita natin na walang lakas, maging mapagtiyaga tayo sa kanila, huwag natin silang itaboy. Bilang isang iglesia, tulad ng ginawang pagyakap ng Panginoong Jesucristo, tulad ng kanyang pag-ibig sa mga mahihina, mag-ibigan tayo na mga mahihina. Dito po ako magtatapos sa isang illustration na ito. Meron ako napanood na isang movie na kanina ko pang nire-recall yung title, hindi ko ma-recall. Pero ito ay tungkol sa isang campus na maraming nerd. Mahilig silang gumawa ng mga robotic, magaling sila sa paggamit ng mga gadget. At yung school na yon,
pinagsama-sama yung mga nerd doon sa isang parang isang grupo at pinagtatawanan sila. At ang binigyang sponsor ng school ay yung kanilang football and basketball team. Yun ang kanilang chini-cheer. Ngunit yung kanilang football team at yung kanilang basketball team, hindi nila nakamit yung champion. Hindi nakilala yung school dahil doon sa basketball team o football team. Pero itong mga nerd na tinitingnan nilang mga mahihina na pinagsama-sama nila, nung pinagsama-sama nila itong mga mahihina na ito, nakabuo sila ng isang napakagandang technology, isang robotic na makakatulong sa pang-araw-araw na gamit ng mga tao. Nakilala ang school na yon sa pamamagitan nung mga tao, mga kabataan na mga itinuturing nilang mga mahihina na hindi nila alam yung kanilang itinuring na mga mahihina nang pinagsama-sama sila, meron silang na-accomplish at nakilala ang school na yon dahil sa mga nerd na yun, dahil sa mga itinuring nilang mahihina. Mga kapatid, kung sa mata ng mundo na ito tayo mahihina, ngunit kapag tayo nagsama-sama sa biyaya ng Panginoon, makikilala nila ang Panginoon, makikita nila na ang ating kalakasan na hindi sa ating sarili kundi sa Panginoon. Pag pinagsama-sama tayo mga mahihina at gumawa tayo at umasa tayo sa biyaya ng Panginoon, ang makikita nila ang ating kahinaan, subalit bakit nakakagawa ng ganitong kadakilang bagay ang mga mahihinang iglesia na ito. Ang nasa likod ng tagumpay ng mahinang iglesia ay ang maamo at ang mapagpakumbaba at yumayakap na Panginoon sa mga mahihina. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami o aming dakilang Diyos sa oras pong ito sa inyong biyaya sa amin na bagamat kami mga mahina, bagamat kami mga hindi tulad ng mga taong nasa mundo na may taglay na kalakasan, subalit kami inyong pinili, hinirang at ibinilang sa inyong iglesia. At isang malaking pribilehyo o Diyos na kami ay kasangkapanin po ninyo para sa mga dakilang gawain. At sa oras na ito, aming Ama, alam namin meron kayong mga hinandang mabubuting gawa na dapat naming lakaran. At alam namin ng paraan upang tuparin ito ay maging mababa kami, maging maamo at mahinahon. Kaya sa oras pong ito, O Diyos, give us the grace that will enable us to fulfill your work. At dalangin namin, O Diyos, ang inyong Espiritu ang patuloy na sumaamin, magbigay ng kalakasan. Maraming salamat, O aming Ama, dahil nakita namin ang kaamuan, kababaang loob ng aming Panginoong Jesucristo. Ang aming pong dalangin, kayo po ang tumulong sa mga pandinig at puso na tumanggap po ng salitang ito. Tulungan niyo po kaming tumugon ng angkop sa mensahe ng aming pong napakinggan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.